Nagising sina Mike at Amanda dahil sa alarm ng telepono sa isang magandang umaga. Napansin nila ang petsa at binati ang isa't isa ng maligayang anibersaryo habang inaalala ang kanilang mga alaala noong nakaraan. Gusto na agad ni Mike na makipagromansahan, pero sinabi ni Amanda na itabi muna niya iyon para mamayang gabi. Ilang sandali lang, nagtuturo si Amanda sa kanyang mga estudyante tungkol sa pollination bago tumunog ang kampana, at nagpaalam siya para sa weekend. Napansin niyang may isang batang babae na naiwan kaya kinausap niya ito at nalaman niyang tinutukso ito ng ibang bata dahil sa luma nitong sapatos. Pinakalma niya ang bata at sinabing walang masama sa mga lumang bagay. Pagkatapos ng klase, niyaya siya ng isang katrabaho na uminom pero tumanggi si Amanda dahil may plano sila ni Mike para sa kanilang anibersaryo. Laking gulat niya nang dumating si Mike sa eskwelahan na may dalang bulaklak at suot ang lumang suede na damit niya noong kabataan. Umalis silang mag-asawa at pagkatapos ng maikling biyahe ay dumating sila sa restaurant kung saan sila ikinasal. Nag-enjoy sila sa masasarap na burger habang pinakikinggan ang magandang tinig ng isang mga awit. Nang gabing iyon, nag-check-in sila sa isang kwarto at nagkaroon ng masayang gabi ng pagniniig. Pagkatapos nito, gumawa si Amanda ng ilang ehersisyo sa binti na sinasabing makakatulong kay Mike na magkaanak siya. Gusto pa ni Mike ng isa pang round pero bigla na lang inatake si Amanda ng matinding migraine. Makalipas ang ilang panahon, sinabi ni Amanda kay Mike na baka napakaaga pa nilang bumili ng crib dahil nagkaroon siya ng regla. Gusto niyang ibenta iyon dahil pakiramdam niya hindi na siya kailanman mabubuntis matapos ang ilang beses na pagkakunan, pero tiniyak ni Mike na kakailanganin pa rin nila iyon kaya hindi niya ito pinayagang ibenta. Sa trabaho, pinapahanap ng foreman kay Mike ang isang katrabaho. Natagpuan niya si Shane sa opisina na nanunood ng palabas na tinatawag na Dumb Dummies. Isa itong reality show kung saan gumagawa ng kahit ano ang mga desperadong kalahok kapalit ng bayad ng mga manunood, at madalas ay madilim at nakakadiri ang palabas. Sa puntong iyon, may lalaking umiinom ng sarili niyang ihi. Sinabihan ni Mike si Shane na huwag manood ng ganito sa work computer. Samantala sa eskwela, nagtuturo si Amanda tungkol sa solar panels nang bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Nakatawag ang paaralan kay Mike at agad siyang tumakbo papunta sa ospital, kung saan labis ang kanyang pagdadalamati nang malaman niyang may bukol sa utak si Amanda at maaaring hindi na siya magising. Dahil sa lokasyon at laki ng tumor, hindi ito maaaring operahan. Tumangging tanggapin ni Mike ang sitwasyon kaya iminungkahi ng doktor ang isang experimental procedure na posibleng makatulong pero may kaakibat na panganib. Habang binabantayan ni Mike ang walang malay na si Amanda, dinalaw siya ni Gaynor mula sa kumpanyang Rivermind, na gumagamit ng makabagong teknolohiyang neurological. Kaya nilang gumawa ng backup copy ng utak ng isang tao at i-upload ito sa kanilang central computer. Sa pamamagitan nito, pwede nilang tanggalin ang tumor at palitan ang naalis na bahagi ng utak ng synthetic receiver tissue. Ang fiber na ito ay makakakuha ng signal mula sa backup copy upang magpatuloy ang normal na paggana ng utak. Nagduda si Mike kaya ipinakita ni Gaynor na dumaan na rin siya sa proseso at pinakita ang mga larawan niya matapos ang halos nakamamatay na aksidente. Sabi niya, normal ang kanyang nararamdaman at paggana sa isip at katawan. Dahil dito, pumayag si Mike at pinirmahan ang kontrata. Ibinahagi ni Gaynor na pagkatapos ng operasyon, matutulog ng dagdag na 1 o 2 oras si Amanda kada gabi para masuportahan ang servers. Kailangan din niyang manatili sa loob ng coverage area ng kumpanya, kasalukuyang buong estado pa lang, pero sa susunod na taon ay buong bansa na. Nagulat si Mike na libre ang operasyon, pero may monthly subscription ang backup service na $300 kada buwan. Bagamat mahal, pumayag si Mike para sa kapakanan ni Amanda. Ilang araw matapos ang operasyon, lumabas si Amanda ng ganap na malusog. Parang walang nangyari, nakikipagkwentuhan na siya kay Mike. Sabi ng mga doktor, makakauwi na siya sa loob ng 1 linggo. Nagulat ang mga nurse sa bilis ng paggaling at tinawag itong milagro, na sinang-ayunan naman ni Mike. Pag-uwi nila, ikinwento ni Mike ang tungkol sa backup service. Lubos ang pasasalamat ni Amanda sa kanyang buhay, pero nababahala siya kung kakayanin nilang bayaran ito buwan-buwan. Nangako si Mike na magtatrabaho siya ng dagdag na oras at magtitipid sa ibang bagay. Isa sa mga desisyong ito ay hindi na muna sila makakapunta sa Europa upang bisitahin ang ama ni Mike, kahit na hindi pa rin naman pwedeng bumiyahe si Amanda. Habang nagpapagaling si Amanda, napakabagal ng pagmamaneho ni Mike, kaya naiinis ang ibang motorista. Bumalik na sila sa kanilang normal na buhay, nagtatrabaho na muli pareho. Pero si Mike ay palagi nang nagtatrabaho ng overtime upang matustusan ang kanilang gastusin, kaya bihira na silang magkasama ni Amanda. Umaalis siya bago pa magising si Amanda at umuuwi ng tulog na ito. Wala na rin siyang makain na merienda o mainom na beer dahil nagtitipid sila. Habang todo kayod si Mike, si Shane ay patuloy pa ring nanunood ng Dumb Dummies sa kanyang cellphone. Sa episode na iyon, may lalaking pinatanggal ang ngipin at nilulunok ito sa harap ng kamera. Lumipas ang panahon at papalapit na naman ang kanilang anibersaryo.
Naalala ito ni Mike, pero nakalimutan ito ni Amanda at walang planong ginawa. Gusto ni Mike na bumalik sila sa parehong restaurant, at pumayag naman si Amanda, pero halatang wala siyang gana. Habang nasa biyahe, napansin ni Amanda na sinipon si Mike at sinabi niyang dapat itong magpahinga. Sabi ni Mike, pagod lang siya sa trabaho, pero nauwi ito sa pag-aaway tungkol sa pera at sa hirap ng kanilang sitwasyon. Sinabi ni Amanda na mas mabuting sa bahay na lang sila magdiwang, pero nagalit si Mike dahil nangakong palagi nilang ipagdiriwang ang anibersaryo at kailangan niya rin ang bakasyong ito. Lalong lumala ang pagtatalo nang banggitin ni Mike na hindi ganoon kabigat ang trabaho ni Amanda dahil hindi ito pisikal na trabaho. Dahil sa pagkagambala, nalampasan ni Mike ang dapat nilang daanan, at biglang nahirapang huminga si Amanda hanggang sa siya ay nawala ng malay. Natarante si Mike, at matapos siyang tingnan, agad niyang pinahihit ang kotse pabalik upang tumungo sa ospital. Pagkatawid nila sa hangganan ng estado, nagising si Amanda na parang walang nangyari. Kinabukasan, dumalaw ang mag-asawa kay Gaynor upang pag-usapan ang nangyari. Ipinaliwanag ni Gaynor na maayos ang lagay ni Amanda, at ang problema ay lumagpas lang si Mike sa sakop ng coverage, pero mariing itinanggi ito ni Mike at sinabing sinunod naman niya ang mapa. Nilinaw ni Gaynor na kasalukuyan silang nag-a-upgrade ng kanilang mga tower upang makapag-alok ng bagong subscription na may mas pinalawak na coverage. Ang mga bagong tower ay nasa karamihan na ng bansa, kaya kung gusto ng mag-asawa na umalis sa maliit nilang bayan, kailangan nilang magbayad para sa upgraded subscription na nagkakahalaga ng $800. Nagpanik si Amanda at sinabing hindi nila ito kayang bayaran, kaya ipinaalala ni Gaynor na maaari naman silang manatili sa kasalukuyang subscription basta't huwag lang silang lalayo sa coverage area. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Amanda na mas madalas siyang inaantok at parang may elektron-ikong pito sa loob ng kanyang ulo. Habang nag-aalmusal sila ni Mike, inirereklamo ni Amanda ang nararamdaman niya, pero nagkakamali rin siya sa mga uri ng kape, na para bang hindi nila araw-araw iniinom ang parehong klase. Pagkatapos, habang nagtuturo sa eskwela, nagsimulang magsingit si Amanda ng mga patalasta sa kanyang mga aralin, at hindi man lang niya namamalayan. Umuulit ang mga bata sa sinasabi niya, akala nila bahagi ito ng leksyon. Pagkatapos ng klase, may isang bata na humingi ng payo kay Amanda tungkol sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, at ang sagot niya ay magpakonsulte sa Christian counseling, na isa na namang patalastas. Kinagabihan, sinubukan ng mag-asawa na magromansahan, pero panay ang pagbanggit ni Amanda ng mga adult products, na para bang binibente niya ang mga ito. Nena si Mike at pinutol ang kanilang pagtatalik dahil nasira na ang mood. Tinanong niya si Amanda kung ano ba ang sinasabi nito, pero hindi rin ito alam ni Amanda. Nang lumayo si Mike, biglang nagbitaw si Amanda ng patalastas tungkol sa gel para sa groin dysfunction, at doon lang tuluyang napagtanto ni Mike ang nangyayari. Kinabukasan, muling humarap sila kay Gaynor at ipinaliwanag nitong normal lang daw iyon, mga commercial messages na bahagi raw ng evolution ng kanilang serbisyo. Ayon kay Gaynor, isa itong bagong sinusubukan nila para sa mga susunod na subscription package. Nag-init ang ulo ni Amanda at sinabihang huwag tawagin iyong messages, dahil malinaw namang mga advertisement iyon, pero ang sagot lang ni Gaynor ay mag-upgrade sila sa Rivermind Plus kung gusto nilang mawala ang mga iyon. Sa kasamaang palad, hindi nila ito kayang bayaran, kaya tinawag ni Amanda na may sakit ang kumpanya. Sa eskwela naman, nasabihan ni Amanda ang isang batang mahirap na bumili ng mas magandang sapatos, dahil sa isa na namang patalastas. Pagkatapos ay pinatawag si Amanda ng punong guro dahil nagreklamo ang mga magulang tungkol sa payo niya sa anak nilang magpa-Christian counseling. Naiinis si Amanda nang mapagtanto niyang lumalabas na rin ang mga patalastas sa eskwelahan, pero bago pa niya maipaliwanag, isang patalastas na para mismo sa principal ang sumingit sa usapan. Pag-uwi ni Amanda, sinabi niya kay Mike na kapag hindi nila napahinto ang mga patalastas, matatanggal siya sa trabaho, at hindi na rin nila kayang bayaran kahit ang pinakapayak na subscription. Pagkatapos matulog ni Amanda, pumunta si Mike sa guest room at isinara ito gamit ang upuan. Isinuot niya ang maskara at gumawa ng account sa Dummies upang magsimulang kumita ng dagdag na pera. Kinabukasan, nagbabahagi na agad ng mga patalastas si Amanda habang nag-aalmusal. Kaya ginamit ni Mike ang kinita niya kagabi upang i-upgrade ang kanilang package, na agad na nagpahinto sa isang ad kahit hindi pa ito tapos. Ngunit sinabi niya kay Amanda na galing ito sa dagdag niyang oras sa trabaho at nangakong dadalhin siya sa restaurant sa susunod nilang anibersaryo. Pagbalik ni Amanda sa paaralan, hindi na siya kinakausap ng batang binigyan niya ng payo. Gabi-gabi, patuloy na lumalabas si Mike sa reality show at polala ng polala ang hinihiling ng mga manunood. Sa simula, tinututulan niya ang mga ito, pero nang makatanggap siya ng mensaheng kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbabayad ng premium package, napilitan siyang gawin ang kagustuhan ng chat. Dito naipit ang dila niya sa isang mousetrap. Habang lumilipas ang mga araw, nagsisimula ng matulog si Amanda ng 12 oras kada gabi.
Pumunta sila kay Gaynor at inamin nitong ang pinakahuling system update ay nagpalawig sa tagal ng sleep mode. Inireklamo ni Amanda na hindi siya talaga nakakapagpahinga, hindi siya nananaginip, at paggising niya ay pagod pa rin siya. Hindi raw ito tunay na tulog. Kinumpirma ni Gaynor na totoo ito, nasa sleep mode lang si Amanda para magamit ang utak niya sa pagpapagana ng kanilang servers. Kung nasa lumang package pa siya, matutulog siya ng 16 na oras kada gabi. Pinalawak pa nila ang sleep mode upang maipakilala ang mas mahal pang package na tinatawag na Rivermind Locks. Ayon sa patalastas nito, may kakayahang kontrolin ng pasyente ang mas pinahusay na pandama sa pamamagitan ng isang app, at maaari rin siyang manghiram ng kakayahan mula sa ibang Rivermind users. Dagdag na $1,000 ang halaga nito kaya lumabas si Amanda ng opisina na naiinis. Pero tinanong ni Mike si Gaynor tungkol sa temporary vouchers. Gabi-gabi, lumalala ang desperasyon ni Mike sa pera kaya pumayag siyang alisin ang maskara at magsingit ng kung ano sa kanyang kwitan. Kinabukasan, sinorpresa niya si Amanda ng isang 12-hour voucher para sa Rivermind Locks upang magawa nila ang kanilang karaniwang anniversary trip. Nang subukan ni Amanda ang app, labis siyang namangha sa pagbuti ng kanyang mga pandama, mas masarap ang pagkain, mas maganda ang tunog ng musika, parang tinig ng mga anghel. Nang oras na upang magromansahan, mas nag-enjoy si Amanda kaysa kay Mike. Pagbalik ni Mike sa trabaho, napansin niyang tila pinag-uusapan siya. Nagtaka siya hanggang makakita siya ng screenshot ng kanyang stream na nakapaskil sa tabi ng snack table. Pinunit niya ito at hinanap si Shane, saka sinimulang saktan ito sa pag-aakalang siya ang nagpakalat ng larawan. Hinayla siya ng ibang empleyado, at nang maglakad paalis si Shane, nasagasaan ito ng mabigat na makinarya. Pag-uwi ni Mike, maaga siyang dumating at sinabi kay Amanda na natanggal na siya sa trabaho. Nag-alala agad si Amanda para sa kanyang utak dahil kapag bumaba ang kanilang subscription, babalik ang mga patalastas at maaari rin siyang mawalan ng trabaho. Sinabi ni Mike na maaari naman silang magmakaawa dahil matagal na silang loyal na customer, pero nang bumisita sila kay Gaynor, sinabi nitong wala siyang magagawa. Wala nang ibang pagpipilian si Mike kundi aminin na nag-iipon siya para sa sanggol. Nang marinig ni Gaynor na nagtatangkang magkaanak ang mag-asawa, ipinaliwanag niyang may dagdag na $10 ang pagbubuntis dahil binabago nito ang utak. Napuno na si Mike at ininsulto si Gaynor, pagkatapos ay umalis silang mag-asawa. Pagkalipas ng 1 taon, sa kanilang anibersaryo, dumating ang 2 tao para bilhin ang crib. Doon nalaman ni Mike na gagamitin ito sa isang music video kung saan susunugan ito. Ginamit niya ang pera upang bilhan si Amanda ng isang 30-minutong session ng Rivermind Locks, na ginamit ni Amanda para i-slide ang kanyang Serenity sa pinakamataas na antas. Sinabi ni Amanda kay Mike na panahon na upang gawin ito, pero kailangan niyang tiyaking wala na siya roon. Pagkatapos ng lock session, nagsimulang muli si Amanda na magsalita ng mga patalastas, kaya tinakto ni Mike ng una ng kanyang mukha upang patayin siya, ayon sa kanilang napagkasunduan. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding panghihina sa loob si Mike at dumampot ng patalim bago ikinandado ang sarili sa loob ng kwarto. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood.